Ang si Pilandok at ang manok na nangingitlog ng ginto. Pumunta daw si Pilandok sa palasyo ng malupit at sakim na dato na kanyang inabutan na umihiga tuwing gusto niya matulog sa maraming alahas na ginto. At siya'y tinanong ni Dato Usman, "Sino ka?" Ganun yung tanong, mabagsik o matindi yung sigaw ng dato. Kaya't siya'y pinalayas ng kawal ni Dato Usman sapagkat inutos ni Dato Usman sa kanyang kawal na palayasin ang nasa isipan na si Pilandok na ang kanyang turing kay Pilandok ay pulubi. Ngunit sa halip na magalit o mainis si Pilandok, nagkaroon pa rin ng galang sa pagpapakilala, nagkaroon pa rin ng paggalang sa pagpapakilala ng sarili sa Dato Usman. Sinabi niya, "Mahal na dato," o minamahal ng kanyang puso si dato. Sabi ni Pilandok, dalan niya daw ang alaga niyang manok na magbibigay daw kay Dato Usman ng maraming ginto, ibig sabihin higit sa 3. At siya'y pinagtawanan ng mismong dato na sinabihan pa ng katanungan, "Baliw ka ba?" Ganun yung katanungan ng Dato Usman. At ang kanyang katanungan naman ulit, "Paano ako magkakaginto sa alaga mong payat na manok?" Ibig sabihin, ano daw yung proseso sa pagkakaroon ng gintong itlog sa payat na manok o may kapayatan na manok sa kanyang nakikita o sa nakikita ni Dato Usman. Ang manok na ipinakita ni Pilandok ay may kapayatan na nagtataka si Dato Usman kung ano yung proseso na naging sanhi upang magresulta ng paglalabas ng ginto na itlog. Pagkatapos tapikin o pagkatapos tumapik ni Pilandok sa manok na hawak niya, naglabas ng itlog na ginto. At siya'y lumapit kay Pilandok. At yung mas naunang tumampik sa manok ay si Pilandok. Sumunod si Dato Usman. Sapagkat ang konsonada ni Pilandok o ang kanyang balak o plano ay matulungan ang lahat ng naipakulong o naibilanggo. Lahat ng naibilanggo, ang lahat ng naibilanggo o nakulong, lahat ng nabilanggo ay konsonada niya na makalaya yon.
Lumabas kasi na ginto na butil na itlog. Kaya mabilisan na katanungan ni Dato Usman, ano yung halaga? Ano yung halaga o ano yung halaga na kailangan ibigay kay Pilandok upang ibigay ni Pilandok yung manok kay Dato Usman. Kaya tinanong ni Dato Usman kung ano yung kailangan niya ibigay kay Pilandok upang maging sa kanya ang manok na mula kay Pilandok. Tinanong kasi ng Dato Usman, magkano sabi kasi ng Dato Usman, magkano ang manok mo? Katanungan niya kay Pilandok. Ang sagot naman ni Pilandok ay kanyang ibibigay ang manok na may magalang na pagsagot si Pilandok. Ngunit kinakailangan muna na kanyang palayain ang lahat ng mga napilanggo o nakulong. At ang lahat ng mga alahas na kinuha, yung alahas na yun ginto, lahat ng alahas na kinuha ng kawal ni Dato Usman, sapagkat inutos ni Dato Usman sa kanyang kawal, ay ibabalik sa buong bayan na nagbigay ng alahas na ginto. Ibabalik din sa lahat ng tao na nagbigay na gintong alahas. Yung binigay nila na gintong alahas, ibabalik sa kanila, sapagkat si Dato Usman at Pilandok ay nag-usap. Kaya ang lahat ng mga ginto na kinuha ng kawal ni Dato Usman sapagkat utos ni Dato Usman, binalik at pinalaya mula sa bilangguan o kulungan. Noon ay pinawalan ang lahat ng bilanggo sapagkat naiutos ng dato sa kanyang kawal. Ang lahat ng ginto ay ipinalik sa lahat ng tao na kinuhaan ng kawal ng Dato Usman na ginto. Yung kinuha ng kawal na inutos ng Dato Usman ay binalik. Pagkatapos na ikuha, ibinalik sa lahat ng tao na kinuhaan ng ginto. Yung ginto na kinuha sa lahat ng tao, ibinalik o naibalik sa lahat ng tao at nakalaya na mula sa bilangguan o sa pagkakakulong o sa pagkakabilanggo. Ang naging paraan ni Pilandok matagal na pagsasanay ang ginawa dun sa manok upang maglabas ng apat na butil ng ginto kapag tinapik. Lamang paalam.